ng tubig. Paano kung mag-yelo mga kamay mo? Ha? Sige na. Sige na, sige na. Ako na. Naku, kung magpipirito ka ng itlog na may kamatis, mauuna ba ang kamatis o itlog? Hello? Chef, paano ba magprito ng itlog na may kamatis? Huwag mo nang isipin para kanino. Itlog mo. Alin ang pipiliin ko dito? Yung kakulay ng balat o yung kulay puti? Ano nangyari? Pasensya na, John. Ilalapag ko lang sana yung tasa. Nadulas ako at hindi ko sinasadyang nabasag ito. Bakit mo pinulot ang mga bubog? Kawawa ka naman. Oo, ngayon, alam mo nang masakit. John, gumastos ka ng 1 bilyon para bilhan ako ng 2 tasa at nabasag ko lang. Gagalit ka ba sa akin? Siyempre galit ako kasi hindi mo maprotektahan ng sarili mo. Kahit nagkakahalaga sila ng 1 bilyong dolyar, hindi sila mas mahalaga kaysa sa'yo. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sige, eto na. Tignan mo. Oh. Hindi masarap? Ba't ganyan reaksyon niya? Ito yung pinadalang paluto ko kay Chef Bruce eh. Ang susunod, ako na mismo ang gumawa nun. Eto na. Ang aking birthday star. Subukan mo tong noodles. Ginawa ko yan. Paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Hanggat mahal kita, tatandaan ko. Subukan mo. Mula pagkabata, maliban sa nanay ko, walang ibang nakaalala ng kaarawan ko. Ito ang pinakamasarap na birthday noodles na natikman ko sa buong buhay ko. Gagawin ko para sa'yo habang buhay. Yung mamahalin mo. Hindi ko ito mamahalin, pero mahal ko anumang ginagawa mo. Sige. May isa pa pala akong regalo sa'yo. Ito. Ito ang alahas na pinadala nila ngayon. Birthday present para sa'yo. Hindi pwede. Masyadong mahal, hindi ko matatanggap. Tanggapin mo na, please. Ito ang pagmamahal ko sa'yo. Mahaba pang araw. Magpahinga ka. Birthday ko ngayon. Pwede mo ba akong samahan? Sigurado ka? Sandali lang, John. Sandali. Ayokong magkaroon ng... Pasensya na. John, may dinadala pa akong baby sa tiyan ko. 5 buwan pa lang yan. Pwede mo pang gampanan ng conjugal duties. Doktor ako. Akong bahala sa'yo. Hindi! President Finch! Dr. Finch! Anong tawag mo sa akin? John, Dapat ang tawag mo, Habi. Habi. Sarap kayo!
Jade! Tingnan mo yung dala ko para sa'yo. Madam, Nasa si Mrs. Finch? nasa loob siya nagluluto ng congee para kay Sir John. Ay naku, bakit hinayaan mo siyang gawin to? Jade! Dahan-dahan lang po. Jade, tingnan mo. Binilhan ko kayo ng baby ng mga regalo. Ang dami niyan. Jade naman, manganganak ka na sa loob ng isang buwan. Paano mo nagagawa ang lahat ng to na mag-isa? Sa pag-oopera, hindi muna nakauwi si John ng ilang araw. Isip kong ipagluto siya ng congee. Napaka-thoughtful mo naman. Buntis ka pero iniisip mo pa rin siya. Alam mo, Jade, isa kang biyaya sa pamilya natin. Sige na, Ma. Tingnan niyo kung magugustuhan ninyo. Masarap at mabango din. Magugustuhan niya yan. Masarap pa kaysa doon sa congee na inihahain sa 5-star hotel. Talaga? Magaling. Pupunta ako sa ospital at dadalhin ito kay John. Sige. Anak, siguruhin mo makukuha mo si John Finch pagbalik mo ng China. Mabuntis ka sa kanya at mabubuhay tayo ng puno ng yaman at dangal. Pati ang buong pamilya natin ay yayaman din sa... Mag-alala. Walang kukuha ng lalaki ni Maggie Walters. Isa pa, alam naman ng lahat ng tao na ako ang fiancé niya. Naghanda ako ng lunchbox at papunta na ako sa kanya. Hintayin mo ang magandang balita. Pwisit kang buntis ka? Bulag ka ba? Kaya mo bang ipaayos ang kotse ko? Hoy, ako na nga yung muntikan mong mabangga ng kotse mo. Bakit ikaw pa tong galit? Tumahimik ka. Iniisip ko kung sinong taong mababang uri ang... Ka na lang at manatili ka doon. Pinablackmail mo lang siya para sa pera, di ba? Hindi! Nyi, scammer! Gusto mo ng pera, di ba? Oh, ito, pera. Magpalaglag ka. Sabi ni President Finch, nadalhan siya ng pagkain ng Mrs. Finch. Sinong maswerteng babaeng makakapangasawa ng lalaking gaya ni President Finch? Hindi na kailangang sabihin yan para lang maging bagay sa kanya. Malamang isa siyang artista.